As you can see in front of Ilan lahat ng dala natin? 40. One of the ways the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Ako, ibabaliktad yung paawa. now at the hour of our death. Lagay mo nga yung salmi. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, Ay, itong mo konti. Sobra. Palabas magayaw. Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Masayad dyan. And also, Talagayan dito. Yung sa blower. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore we receive the word, and grace to our hearts, that we, through the incarnation of Christ our Son, who was endowed with the excellent angel, May by his passion passion and and cross, cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ kalbo? our Lord. Hindi pa naman dami. Glory Kalbo. be to the Father, and to the Son, Panahon natin kagabi. and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, Is that- and ever shall be, world without end. Amen. Glory Makapuntik be to. to the Father, Oh, and ligado to na. the Son, and to Ang the palahog Holy pa tayo Spirit. doon. As it was in the beginning, is now, and Hindi ever tayo shall mahihiya ngayon. Hindi na mahihiya ang without sasakyan. end. Amen. Tahimik Glory na be to ngayon. the Father, and to the Son, and ang stranded ngayon sa mga pantalan sa dalawang rehiyon sa bansa dahil sa bagyong Agun. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong araw, naidala sa Region 8 o Eastern Visayas ang pinakamaraming pasaherong stranded sa 1,252 at Region 5 of Bicol Region sa 848 passengers. Ito'y makaraang kanselahin ng operasyon ng 20 pantalan doon dahil sa sama ng panahon. Samantala nasa 407 rolling cargoes, 16 na barko at 11 motor bangkas ang hindi rin pinayagang makapagtayag sa 2 milyon dahil sa bagyo. Ilang domestic flights din sa Ninoy Aquino Sino yung International kinukuha natin Airport tatagsilado ngayong araw. Bago doon sa abiso ng Manila International Airport Authority, kabilang mo sa mga nakansila na biyahe ng SETCO ay mula sa Manila to Naga, Manila to Siargao at Manila to Surigao, vice versa. Kansilado rin ang biyahe ng PAL Express mula Manila to Tacloban at Manila to Calbayog, vice versa. Tig-isang flight naman ang pinansila ng Cebu Pacific mula hong Manila to Iraq, vice versa, at Air Swift mula Manila to Romblon, vice versa. Dahil ho dyan, tinapayuhan ng mga pagkakang pasahero ng mga nag-ugnayan sa kanilang airline companies para ho sa rebooking o kaya naman ay refund ng kanilang mga biyahe. Ang mga residente mula sa 10 barangay ng Teodoran, Albay, inilikas na dahil sa bagyong Agun. Mga stranded na pasahero pumalo na sa higit 600. Brigada Julie Rodriguez Berien, ibrigada mo! Kasalukuyang inilikas ng mga otoridad ang mga residenteng naninirahan mula sa 10 barangay na nasa coastal areas ng Teodoran, Albay dahil sa bagyong Aghon. Ayon kay MDR Head Noel Orduña, matapos ang posibleng landfall nito sa bahagi ng Sorsogon ngayong tanghali, aasahan na mamayang alas 2 ng hapon, dadaan ito sa bisinidad ng kanilang bayan kung kaya kinakailangang ilikas sa mga residenteng maaaring maapektuhan. Ayon pa kay Orduña, umakyat na rin sa mahigit 600 ang naitirang stranded passengers sa Teodoran Port na kung saan 200 dito ay mga estudyante at guro sa DepEd Masbate City na papauwi na sana matapos ng dinaluhang malaking aktibidad sa Catanduanes. Dahil rin sa bagyo, sinuspindi na umano ang lahat ng mga aktibidad sa dagat at pati na rin ang turismo. Tiniyak naman ang nasabing tanggapan na mayroong mga makakain ng stranded passengers dahil mayroong ipinadala ang DSWD, gayon din naman ang mga lokal na pamahalaan. In the heart of
Lives. Ito si Brigada Julie Rodriguez Piliena ng 91.5 Brigada News FM Legazpi, the Music and News Authority. Alamin naman natin yung sitwasyon ng mga daungan dyan naman ho sa may Central Visayas. Brigada IRS sa 12 depositaryo, i-brigada mo! Daan-daan ang mga pasahero ang stranded sa iba't ibang daungan sa Central Visayas dahil sa pananalasa ng bagyong Aghon. Sa pinakahuling update na nilabas ng Coast Guard Central Visayas, alas 8 kanina umaga, umabot na sa 671 na mga pasahero ang stranded. Ito ay matapos hindi pinayagang magpaglayag ang nasa 21 mga sea vessels at 113 mga rolling cargoes. May 11 mga barko at isang motorbangka naman ang nag-took shelter sa iba't ibang mga pier areas dahil sa nararanasang masamang panahon. Habang may iilang biyahe naman ang pinayagan na ng Coast Guard, lalong-lalo na ang papunta sa mga lugar na inalis na ang storm warning signal dahil kay Aghon. Pinakamaraming pasahero na na-stranded ay naitala sa Hagmay Port sa bayan ng San Remigio, Cebu na umabot sa 250 passengers. Sa Pier 1 sa lungsod ng Cebu, mayroon namang 147 stranded passengers. 129 naman ang naitala sa Carmen Port, 68 sa Pier 4 at nasa 42 sa Pier 88 ng Mandaue City at 35 naman ang nasa Danao Port. Habang nag-issue naman ng temporary suspension ng biyahe sa lahat ng mga uri ng vessels at watercraft ang Coast Guard Station Central Cebu, Coast Guard Station Northern Cebu at Coast Guard Station Camotes dahil sa inilabas na gale warning ng pag-asa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Iris at 12 depositaryo ng 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Sa iba pang mga balita, Hans Leo Kakdak, muling itinalaga ni Pangulong Marcos bilang kalihim ng DMW matapos ma-bypass ng Commission on Appointments. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Muling itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Ad Interim Secretary ng Department of Migrant Workers o DMW si Hans Leo Kakdak. Kasunod ito ng ginawang pag-bypass sa kanya ng makapangyarihang Commission on Appointment. Ayon sa Presidential Communications Office, kasama si Kakdak sa listahan ng mga presidential appointees na inilabas kahapon. Indikasyon daw ito ng mataas na trust and confidence sa kanya ng punong ehekutibo. Unang itinalaga si Kakdak na DMW Secretary nitong Abril, 7 buwan matapos itong maging OIC ng ahensya, kasunod ng pagpanaw ng dating kalihim na si Tots Ople. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Programang kahalintulad ng PUV Modernization, inirekomenda ng isang mambabatas para naman sa mga mangingisda sa Panatag Shoal. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Welcome para sa pamahalaang pandalawigan ng Zambales ang pagtanggap ng karagdagang pondo mula sa national government upang mapagkalooban ng modernong bangka ang mga mangingisda. Sa public consultation ng House Joint Committee on National Defense and Security at West Philippine Sea sa Masinloc, sinabi ni Zambales Representative Jefferson Conghun na titiyakin nila sa pagpasok ng budget deliberations na maibibigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang kinakailangang tulong sa mga mangingisda. Lumabas kasi sa pagdinig na maliliit na fiberglass boats na maganda lamang gamitin sa mga ilog ang ipinamamahagi ng BFAR sa mga taga-Masinloc, hindi tulad sa bayan ng Subic na mayroong 20-foot boat. Inirekomenda rin ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang implementasyon ng programa para sa mga mangingisda na kahalintulad ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Dito ay magko-consolidate ang mga mangingisda at bubuo ng mga kooperatiba upang makinabang sa loan mula sa land bank ng may mababang interes at tatanggap sila ng subsidiya mula sa national government upang magkaroon ng modernong fishing boats. Kinumpirma naman ni Zambales Governor June Ebdane na meron na silang kaparehong programa kung saan 5 milyong piso ang inilalaan sa bawat grupo ng mga mangingisda ng walang interes. Ngunit mula sa 65 clusters o mahigit 4,500 fisher folk, tanging ang grupo mula sa bayan ng Santa Cruz ang matagumpay na nakapag-organisa at nakatanggap ng financial assistance. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Nilalaman naman ang kasunduan
ng COMELEC at PINIFOM singgil sa mga politikong magbabantas sa media, nilalatag na. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Target ng Presidential Task Force on Media Security o PINIFOM na malagdaan agad ang isang kagubuan kasama ang COMELEC na magtatakda ng mga pagbabanta, pangahas at iba pang uri ng